Ang Filipino surgeon sa Paris, ang pagsisisi at pagtubos ni Dr. Marco Reyes. Ikaw, tutulungan ng tao? Sino ka ba sa tingin mo? Iyan ang mga salitang ibinato ng isang ginintuang buhok na French female doctor na may panunuya sa kanyang boses. Ang mga pasyente at kapwa-doktor sa paligid ay nagtawanan. Ngunit pagkalipas ng 2 oras, nanatili siyang nanlalamig at namumutla ang mukha. Dahil nang bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang Filipino, nabuhay ang pasyenteng muntik ng mamatay. At ang pagdurugong hindi niya mapigilan ay huminto sa loob lamang ng 10 minuto. Nanginginig ang boses niya nang magtanong, "Sino ka ba talaga?" Kung ikaw ay interesado sa nakakagulat na kwento na nangyari sa isang ospital sa Paris, France, pindutin ang subscribe button. Maaga pa ng unang tapakan ni Dr. Marco Reyes ang pangunahing gate ng isang kilalang ospital sa Paris. Simula ng Pebrero, nanatiling malamig ang Paris at sa ilalim ng kulay abong kalangitan, naglabas ng mabigat na pakiramdam ang gusali ng ospital. Si Marco, na nasa 30 taong gulang, ay nakasuot ng luma niyang itim na backpack at dahan-dahang pumasok sa loob ng gusali. Nanginginig ang sobrang hawak niya, ngunit huminga siya ng malalim at pinakalma ang kanyang sarili. Simula ngayon, magtatrabaho siya bilang isang clinical researcher sa ospital na ito, hindi bilang doktor, kundi bilang researcher. Natanggap niya ang kanyang credentials mula sa Human Resources Team at binigyan ng puting gown. Nakasulat sa kanyang dibdib ang kanyang pangalan kasama ang titulong Clinical Researcher. Tinitigan ni Marco ang mga salitang iyon sa loob ng ilang sandali. Kung siya ay nasa Pilipinas, ang kanyang name tag ay marahil nakasulat na surgeon, ngunit ito ay France. At ang kanyang lisensya bilang doktor sa Pilipinas ay walang halaga rito. Dahil ang France ay isang bansa na hindi madaling kinikilala ang mga lisensya ng doktor mula sa ibang bansa. Gaano man kahusay na surgeon si Marco sa Pilipinas, dito, siya ay isang researcher lamang na nag-aayos ng chart at nangongolekta ng datos. Sa loob ng elevator na papunta sa surgical ward, tiningnan ni Marco ang kanyang mga kamay. Gaano karaming operasyon na ang nagawa niya gamit ang mga kamay na ito. Mahigit 1,000 operasyon. Higit sa kalahati nito ay emergency operations kung saan nakikipaglaban sa kamatayan ang pasyente. Ngunit ngayon, ang mga kamay na ito ay hahawak ng ballpen sa halip na surgical instruments. Sa halip na magligtas ng buhay ng pasyente, isusulat niya ang mga numero sa chart. Napangiti si Marco ng mapait dahil ito ang landas na pinili niya. Bumukas ang pinto ng elevator at mula sa dulo ng pasilyo, narinig ang abalang yapak ng mga medical personnel. Nagmamadali ang mga nurse at ang mga residente ay nagtatalo habang hawak ang mga chart ng pasyente. Hinanap ni Marco ang opisina ng head ng department habang tinitingnan ang direksyon na ibinigay sa kanya ng Human Resources Team. Nang kumatok siya sa pinto, narinig niya ang isang mabigat na boses mula sa loob, pumasok. Si Dr. Pierre Laurent ay isang charismatic na tao sa kanyang huling 50s. Ang kanyang may uban na buhok, matalas na tingin, at ang kakaibang pagiging determinado na tanging mga taong humawak ng scalpel sa loob ng ilang dekada ang makakapagpakita ay nagmumula sa kanya. Nang makita niya si Marco, agad siyang nakipagkamay. "Dr. Reyes, maligayang pagdating. Hinihintay ka namin." Magalang na yumuko si Marco at tinanggap ang pakikipagkamay. Nakalatag ang resume ni Pierre sa kanyang desk, ngunit may kakaibang pagtataka sa kanyang mga mata. "Narinig kong nagtapos ka sa surgical department ng Manila Central Medical Center. Bakit ka pa dumating sa France bilang isang researcher pa?" Medyo nag-alinlangan si Marco sa tanong na iyon. Ano ang sasabihin niya? Hindi niya masabi ang totoo. "Hindi pa. Nais ko pong matuto muli sa isang bagong kapaligiran." Maikli at malabo ang sagot ni Marco, ngunit hindi na nagtanong pa si Pierre. Sa halip, ngumiti siya habang tumango. "Mabuti. Marami kang matututunan dito." At inakay niya si Marco sa surgical ward. Habang naglalakad sa pasilyo, sinabi ni Pierre, "Ngayong araw, sumama ka sa morning round. Makikita mo kung paano nagtatrabaho ang aming mga residente. Ang pag-aayos ng chart at pangongolekta ng datos ay matututunan mo rin sa paglaon." Tumango si Marco. May kakaibang damdamin na magkahalo sa kanyang dibdib. Higit sa kaba, mas malaki ang takot kaysa sa pag-asa. Sa meeting room ng ward,
May ilang medical personnel na ang nagtipon. 5 o 6 na residente, 2 intern, at ilang nurse ang nag-uusap-usap habang may hawak na kape. Ipinakilala ni Pierre si Marco. Si Dr. Marco Reyes na magsisimula sa aming team ngayon. Siya ay isang clinical researcher mula sa Pilipinas, kaya't sana ay makasama niyo siya ng maayos. Sa mga salitang iyon, pasulyap-sulyap na tiningnan ng mga tao si Marco, may kalahating pagtataka at kalahating kawalang interes. Nagbigay galang si Marco sa kanyang medyo hirap na French, bonjour, magandang araw. Sa kanyang hirap na bigkas, ngumiti ang ilang residente. Isang ngiti na hindi malaman kung panunuyaba o tunay na kabaitan. Sa sandaling iyon, bumukas ng malaki ang pinto ng meeting room at pumasok ang isang babae. Si Sophie Laurent na may gininto ang buhok at asul na mata ay lumitaw na parang lumabas sa isang fashion magazine, elegante at kaakit-akit. Ang slim niyang katawan na nakikita sa ilalim ng puting gown at ang kanyang kumpiyansang paglakad at ang napakagandang mukha niya na nakakasilaw. Siya si Sophie Laurent, isang final year surgical resident at ang bituin ng ospital na ito. Kumuha ng isang tasa ng kape si Sophie at umupo. Pagkatapos ay tumingin sa paligid at nagkatinginan sila ni Marco na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang tingin ay malamig at matalim. Bagong researcher? Tanong ni Sophie. Si Pierre ang sumagot para sa kanya. Oo, si Dr. Marco Reyes mula sa Pilipinas. Tiningnan ni Sophie si Marco mula ulo hanggang paa pagkatapos ay ngumisi. Galing ka pala sa Asia. Hindi ko alam kung ano ang ipinunta mo rito para matuto. Sa mga salitang iyon, nagtawanan ang ibang residente. Walang masabi si Marco. Yumuko lang siya at mahigpit na kinuyom ang kanyang kamao. Nagpatuloy ang boses ni Sophie. Magkaiba ang level ng medisina sa Europa at Asia, kaya't magmasid ka ng mabuti at matuto. Baka magamit mo pa pagbalik mo sa bansa mo. May halong paghamak at panunuya ang tono niya. Namula ang tenga ni Marco, ngunit nanatili siyang tahimik. May nag-aalalang mukha si Pierre ng mamagitan. Sophie, tama na. Halika, simulan na natin ang morning round. Sa buong araw na iyon, sumunod si Marco sa ward na parang multo. Pinagmamasdan niya ang mga residente na nag-e-examine ng mga pasyente, binubuklat ang mga chart at nakatayo sa isang sulok na walang pumapansin. Sa oras ng tanghalian, lumapit si Sophie. Hawak niya ang isang walang laman na mug cup at iniabot kay Marco. Pwede mo ba akong timplahan ng kape? Bilang researcher, dapat matutunan mo rin ang ganyang bagay. Muli, nagtawanan ang mga residente sa paligid. Tinanggap ni Marco ang mug cup. Sige po. Mababa at kalmado ang boses niya, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Tahimik siyang pumunta sa break room at nagtimpla ng kape. Kinuha ni Sophie ang kape at umasa, pagkatapos ay umirap ang mukha. Masyadong matamis. Timplahan mo ulit. Bumalik si Marco sa break room. Sa pagkakataong ito, nilagyan niya lang ng kaunting asukal, ngunit muling umiling si Sophie. Ngayon naman, masyadong mapait. Sa Pilipinas ba? Hindi ka marunong magtimpla ng kape ng maayos? Mas lumakas ang tawanan ng mga tao sa paligid. Pumunta si Marco para magtimpla ng kape sa ikatlong pagkakataon. Napakabuntong hininga si Pierre habang pinagmamasdan ang likod ni Marco, ngunit wala siyang sinabi. Dahil ito ay parang isang initiation rite na nararanasan ng bawat banyagang medical personnel. Hindi madaling makatira ang isang dayuhan sa mga ospital sa France, lalo na sa isang prestihiyosong ospital na tulad nito. Mas lalo na kung galing ka sa Asia na tulad ni Marco. Halos imposible na makakuha ng pagkilala sa kabila ng malalim na pagmamataas at diskriminasyon ng mga taga-Europa. Kinagabihan, sa wakas ay nakabalik si Marco sa kanyang maliit na opisina. Ang opisina ay masyadong maliit at walang bintana upang matawag na opisina. Isang mesa, isang computer at tanging mga nakatambak na chart ng pasyente ang lahat. Umupo si Marco sa upuan at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang isang bagay na mainit na bumubukal sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya ito. Dahil ang lahat ng ito ay ang landas na pinili niya. Ang dahilan kung bakit niya iniwan ang Pilipinas at pumunta sa France. Kung iisipin niya ang dahilan na iyon, matitiis niya ang ganitong insulto. Hindi, kailangan niyang tiisin. Ngunit hindi nanginig ang tingin ni Marco. Binuksan niya ang mga chart sa mesa
at sinimulang basahin ang bawat isa ng maingat. Ang kondisyon ng pasyente, ang tala ng operasyon, ang resulta ng pagsusuri, ang reseta ng gamot, lahat ay maingat niyang sinuri. At sa isang sandali, huminto ang kanyang kamay. May nakita siyang kakaiba sa chart ng isang pasyente. Ang blood test values ay lumabas sa normal na range at ang post-operative course ay nagpakita ng hindi inaasahang paggalaw. Naging matalim ang tingin ni Marco. Ito kaya? Binuksan niya muli ang kanyang chart at sa isa o dalawang iba pang chart, nakita niya ang magkatulad na pattern. Mabilis na nagbilang ang isip ni Marco. Ang mga sintomas ng pasyente, ang paraan ng operasyon, ang prognosis, pinagsama-sama niya ang lahat at isang posibilidad ang lumitaw. Ngunit agad siyang umiling. Hindi ito ang problema niya. Siya ay isang researcher lamang at ang mga medical personnel dito ay hindi makikinig sa kanyang opinyon, lalo na ang isang tao tulad ni Sophie. Tahimik na isinara ni Marco ang chart at binuksan ang computer at sinimulan ang pag-encode ng datos. Ito ang kanyang trabaho, magmasid, magtala at manahimik. Ganito lumipas ang unang araw. Lumipas ang isang linggo, ngunit walang palatandaan ng pagbuti sa sitwasyon ni Marco. Araw-araw, pumapasok siya sa trabaho ng 8 ng umaga at lumalabas ng 9 ng gabi. Sa mahabang oras na iyon, ang tanging trabaho ni Marco ay mag-ayos ng mga chart ng pasyente, mag-encode ng mga tala ng operasyon at maging utusan ng mga residente. Lalo na si Sophie, ginamit niya si Marco na parang kanyang personal na sekretarya. Ang pagtitimpla ng kape ay karaniwan na, ngunit pinapabili rin siya ng sandwich para sa tanghalian o pinapaprint ang mga materyales para sa meeting. Isang hapon, habang naglalakad si Marco sa pasilyo, nakita niya si Sophie na nakatayo kasama ang mga residente at nagtatawanan. Narinig ni Marco ang kanilang usapan. Ang mga hapon ba talaga ay ganoon katahimik? Tumango lang sila sa lahat ng bagay. Ito ang boses ni Sophie. Sumagot ang ibang residente. Oo nga, parang lahat ng Asyano ay magkakamukha. Walang ekspresyon sa mukha at hindi mo malaman kung ano ang iniisip. Nagtawanan sila ng mahina at dumaan si Marco sa tabi nila. Nagkunwari siyang walang naririnig, walang nararamdaman. Ngunit mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao at mahigpit na nakasara ang kanyang panga. Kinagabihan, muling inayos ni Marco ang mga chart ng pasyente sa kanyang maliit na opisina. Dumating ang pagod, ngunit patuloy siyang nagbasa ng mga chart. Habang ginagawa niya iyon, may nakita siyang kakaiba. Ang pasyente na nakita niya ilang araw na ang nakalipas, ang pasyenteng pinaghihinalaan niyang may posibleng intra-abdominal bleeding ay lumalala ang kondisyon. Patuloy na tumataas ang kanyang lagnat at ang white blood cell count ay abnormally high. May tala rin na nagrereklamo siya ng abdominal distension. Naging seryoso ang tingin ni Marco. Malinaw na may mali. Nag-alinlangan siya. Pagkatapos ay dinala ang chart sa ward. Hinanap niya ang residenteng nagro-round at maingat na nagtanong. May kinalaman po sa 42. Anyos na lalaki sa Surgical Ward 3 na check na po ba ang posibleng intra-abdominal bleeding o infection. Tumingin sa kanya ang residente at walang ganang sumagot. Naoperahan na ang pasyente at nagpapagaling na. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon, mag-research ka na lang. Sinubukan muli ni Marco, ngunit kung titingnan ang blood test results, malinaw na may senyales ng infection at malala rin ang abdominal distension. Sumagot ang residente na may halong inis. Ikaw ba ay doktor? Hindi, di ba? Huwag makialam ang researcher sa pagpapagamot ng pasyente. Wala nang nasabi si Marco. Tahimik siyang bumalik sa opisina at umupo sa upuan. Sumikip ang kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya ito. Wala siyang magagawa, maaari lang siyang magmasid. Ngunit sa isang bahagi ng kanyang puso, patuloy siyang nag-alala para sa pasyente. Kung talagang may intra-abdominal bleeding o infection, mas lalo pang lalala ang kondisyon ng pasyente habang lumilipas ang oras. Kinabukasan ng umaga, pagdating ni Marco sa trabaho, magulo ang ward. Nagmamadali ang mga nurse at ang mga doktor ay nagmamadaling pumunta sa isang lugar. May masamang kutob si Marco at tama nga ang kanyang kutob. Ang pasyenteng inaalala niya noong nakaraang gabi ay nagkaroon ng emergency dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Ang pasyente ay biglang nakaramdam ng matinding sakit ng tiyan bandang 4 ng umaga at bumaba ng husto ang kanyang blood pressure.
na naging sanhi ng shock. Base sa emergency CT scan, maraming dugo at nana ang natagpuan sa loob ng tiyan at kailangan ng agarang operasyon. Nakatayo si Marco sa pasilyo ng operating room at pinagmamasdan ang eksena. Mabilis na pumasok si Department Head Pierre at Sophie, kasama ang ibang medical personnel, sa operating room at inilagay ang pasyente sa operating table habang naka-anesthesia. Sumikip ang dibdib ni Marco. Kung sinabi niya sana ng maaga, hindi. Kung pinakinggan sana nila ang kanyang mga salita, hindi sana umabot sa ganitong emergency. Ngunit huli na, tumagal ang operasyon ng mahigit 3 oras. Sa oras na iyon, nakatayo si Marco sa pasilyo at naghintay. May iba pa siyang pwedeng gawin, ngunit hindi niya maiwan ang kanyang puwesto. At sa wakas, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Pierre at Sophie na may pagod na mukha at madilim ang ekspresyon ni Sophie. Halos hindi namin nailigtas, bulong ni Sophie. Sumabog ang abscess sa loob ng tiyan at umabot na sa peritonitis. Kung medyo naantala pa, namatay na sana siya sa sepsis. Tumango si Pierre. Dapat mas masinsinan ang pagmamasid sa post-operative care ng unang operasyon. Sa sandaling iyon, tahimik na lumapit si Marco. Sinabi ko po ang tungkol sa pasyente kahapon. Tiningnan ni Sophie si Marco. Ang kanyang tingin ay may halong inis at pagkairita. Ano? Kalmado ang boses ni Marco nang sabihin. Kahapon, sinabi ko sa residenteng nagro-round tungkol sa blood test values at abdominal distension ng pasyente. Dapat sana ay sinuri nila ang posibleng intra-abdominal bleeding o infection. Nanigas ang mukha ni Sophie. Ano ang karapatan mo na gumawa ng ganoong paghuhusga? Ikaw ay isang researcher. Nag-alinlangan si Marco bago magsalita. Ngunit kung titingnan ang mga sintomas ng pasyente, malinaw na may abnormal na senyales. Kung sinuri sana noon, hindi sana lumala ng ganito. Namula ang mukha ni Sophie. Lumapit siya kay Marco at matalim na sinabi, "Ngayon, kinu-question mo ang aking kakayahan? Ano ang alam mo para sabihin iyan dito?" Tiningnan ng mga medical personnel sa paligid ang dalawa. Lumamig ang hangin sa pasilyo. Mamagitan si Pierre. Halika, magpakalma. Ang mahalaga ay nailigtas ang pasyente at tiningnan niya si Marco na may kabaitan. Dr. Reyes, tama ka. Dapat mas nag-ingat ang residenteng nagro-round kahapon. Ngunit nangyari na ang nangyari, kaya't mag-ingat tayo na hindi na mangyari ito sa hinaharap. Tiningnan ni Sophie si Marco na may pagkairita. Swerte lang iyon, imposible na maunawaan ng isang Asyano ang European medicine at lumakad siya sa pasilyo nang hindi lumilingon. Nakatayo si Marco sa kanyang puwesto at pinagmamasdan ang likod ni Sophie. May mainit na bumubukal sa kanyang dibdib, ngunit huminga siya ng malalim at pinigilan ang damdaming iyon dahil ito ay simula pa lamang. Magpapatuloy pa ang ganitong bagay, ang pagiging hindi pinapansin, pinagtatawanan at hindi pinapakinggan. Ngunit balak ni Marco na magtiis dahil mayroon siyang layunin, ang layunin na matuto muli at magsimula sa lugar na ito. Kinagabihan, umupo si Marco sa library at binuklat ang French Medical Terminology book. Nalaman niya na mahina ang kanyang French at hindi siya nakikipag-ugnayan ng maayos. Sumagi sa kanyang isip ang ideya na kung mas maayos sana siyang magsalita, baka pinakinggan siya ng residente. Kaya't nagpasya si Marco na mag-aral ng French ng 2 oras gabi-gabi. Ang medical terms, syempre, pati na rin ang pang-araw-araw na pag-uusap. Ngunit kinagabihan, habang nag-aaral si Marco ng French sa kanyang opisina, bumukas ang pinto. Pumasok si Sophie. Naka-cross-arm siya habang tinitingnan si Marco at malamig na sinabi, "Huwag kang magpaka-proud sa nangyari ngayon. Swerte lang iyon." Isinara ni Marco ang libro at tiningnan si Sophie. Hindi. Observation lang po yun. Kung tama lang na tiningnan ang chart ng pasyente, kahit sino ay makakakita niyon, lalo pang lumamig ang tingin ni Sophie. Ano ang alam ng isang Asyano na tulad mo? Hindi ko alam kung anong uri ng ospital ang nasa bansa mo, pero ito ay Europa. Ito ay France. Hindi mo nga alam kung gaano kataas ang aming medical standards. Kalmado ang sagot ni Marco. Walang hangganan ang medisina. Mahalaga ang pagtulong sa pasyente at hindi mahalaga kung saang bansa galing ang doktor. Ngumisi si Sophie. Mabuti ang sinasabi mo.
Kung ganoon ka kumpiyansa, subukan mong mag-operasyon minsan. Ay, oo nga pala. Ikaw ay researcher, kaya hindi ka makapag-operasyon. Puno ng panunuya ang boses niya. Walang sinabi si Marco. Ngumiti si Sophie na may kasiyahan at nagsimulang lumakad patungo sa pinto. Huminto siya sa harap ng pinto at lumingon, nagbato ng huling salita. Ay, oo nga pala. Simula bukas, kapag inobserbahan mo ang operation ko, medyo lumayo ka. Hindi ako makapag-concentrate dahil sa iyo. May amoy asyano ka kasi. Matapos sabihin iyon, isinara ni Sophie ang pinto at umalis. Umupo si Marco sa kanyang puwesto sa loob ng ilang sandali. Kinuyom niya at binuksan ang kanyang kamao ng paulit-ulit. Nanginginig ang kanyang panga at namumula ang kanyang mga mata. Ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, muli niyang binuklat ang chart ng pasyente sa mesa at isa-isa niyang binasa ng mas maingat. Kailanman, balak niyang patunayan na siya ay hindi lamang isang researcher, na siya ay isang doktor na makakatulong din sa pasyente. Ngunit sa sandaling iyon, huminto ang mata ni Marco sa isang sulok ng emergency room monitor screen. Ipinapakita ng emergency room monitor ang real-time na impormasyon ng mga pasyenteng dumarating. Nakatutok ang mata ni Marco sa isang partikular na item. Ito ay tungkol sa 3 pasyente ng aksidente sa sasakyan na sabay-sabay na dinadala. Ang inaasahang oras ng pagdating ay 20 minuto. Sa mga ito, isa ang nasa kritikal na kondisyon. Tinitigan ni Marco ang monitor sa loob ng ilang sandali. Ang multiple trauma patient ay nangangahulugang may pinsala sa maraming organ at nangangahulugan din ito na ang operasyon ay komplikado at mapanganib. Agad na nag-emergency call ang buong ospital. Umalingaw-ngaw ang emergency call mula sa speaker at sunod-sunod na dumating ang mga surgeon sa emergency room. Lumabas din si Marco sa pasilyo. Nagbigay ng direksyon si Department Head Pierre sa mga residente at si Sophie ay nakasuot na ng surgical gown. Sophie, ikaw ang bahala sa pinakakritikal na pasyente. Dr. Jiang, ikaw ang pangalawang pasyente. Ang iba ay ako na ang bahala. Determinadong boses ni Pierre. Tumango si Sophie at sumagot, naiintindihan ko po, Chief. Pagkalipas ng 20 minuto, sabay-sabay na dumating ang 3 ambulansya sa pasukan ng emergency room. Kasama ang tunog ng sirena, mabilis na itinulak ng mga paramedics ang mga stretcher na may pasyente. Ang dugo na bumubulwak, ang maputlang mukha na may oxygen mask, at ang tunog ng alarma ng life support system ay pumuno sa emergency room. Nakatayo si Marco sa sulok ng pasilyo at pinagmamasdan ang eksena. Kung siya ay nasa Pilipinas, marahil ay nakasuot na siya ng surgical gown at nag-aalaga ng pasyente. Ngunit dito, siya ay isang observer lamang. Ang pasyenteng inaalagaan ni Sophie ay isang lalaki sa kanyang unang bahagi ng 30s. Nagkaroon siya ng matinding pinsala sa dibdib at tiyan dahil sa isang car rollover accident. Mabilis na nag-report ang paramedic. Blood pressure 90-60, pulse rate 120, may respiratory distress na isagawa ang 2-pack ng blood transfusion sa scene. Mabilis na sinuri ni Sophie ang kondisyon ng pasyente at nagbigay ng direksyon. Agad na ilipat sa operating room. Laktawan ang CT, agad na operahan. Wala tayong oras. Tahimik na pinagmamasdan ni Marco ang proseso. Mabilis ang pagpapasya ni Sophie at malinaw ang kanyang mga direksyon. Walang duda na isa siyang mahusay na doktor. Ngunit may iba na nakita ang mata ni Marco. Bahagyang namamaga ang leeg ng pasyente at ang pattern ng paghinga ay hindi regular. Nag-alinlangan si Marco, ngunit lumapit siya. At maingat na lumapit kay Sophie at sinabi, na-check na po ba ang posibleng pneumothorax? Kung titingnan ang pamamaga sa leeg at ang hindi regular na paghinga, lumingon si Sophie kay Marco. Ang kanyang tingin ay malamig at matalim. Ano ang sinasabi mong hindi ko napansin? Kalmado ang sinabi ni Marco. Nais ko lang pong i-check. Kung may pneumothorax, posibleng maging mas mapanganib sa panahon ng operasyon. Ngumisi si Sophie. Ano ang alam mo para makialam sa operasyon ko? Umalis ka dyan. Huwag kang makagulo. Itinulak niya si Marco at pumasok sa operating room kasama ang pasyente. Humampas ang pinto ng operating room at naiwan si Marco na mag-isa sa pasilyo. Lumapit sa kanya si Department Head Pierre. Dr. Reyes, ano ang sinabi mo?
Umiling si Marco. Wala po. Ngunit nabasa ni Pierre ang ekspresyon ni Marco. Kung may inaalala ka, sabihin mo. Medyo nag-alinlangan si Marco bago magsalita. Parang may senyales po ng pneumothorax sa leeg ng pasyente. Posibleng may tension pneumothorax. Mas mabuting kumuha ng chest x-ray bago ang operasyon. Naging seryoso ang ekspresyon ni Pierre. Tinitigan niya ang pinto ng operating room. Pagkatapos ay kinuha ang intercom. Sophie, bago ka magsimula ng operasyon, kumuha ka ng isang chest x-ray. Sa kabilang linya, narinig ang inis na boses ni Sophie. Napaka-kritikal ng kondisyon ng pasyente ngayon. Wala tayong oras para magsayang, agad kaming magsisimula. Muling sinabi ni Pierre, Sophie, utos ko ito, kumuha ka ng x-ray. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, maikli ang sagot ni Sophie. Sipo. Inilapag ni Pierre ang intercom at tiningnan si Marco. Paano mo nalaman? Tahimik ang sagot ni Marco. Makikita po sa pasyente. Pagkalipas ng humigit kumulang 10 minuto, dumating ang tawag mula sa operating room. Kinumpirma ang tension pneumothorax batay sa resulta ng x-ray. Kung itinuloy ang operasyon ng walang pagbabago, namatay sana ang pasyente sa operating table. Bahagyang tinapik ni Pierre ang balikat ni Marco. Magaling, Dr. Reyes, nailigtas mo ang isang buhay ng pasyente. Ngunit hindi masaya ang ekspresyon ni Marco. Alam niya kung paano siya titingnan ni Sophie. Tumagal ang operasyon ng mahigit 3 oras. Sa oras na iyon, nakatayo si Marco sa pasilyo at naghintay. Ang operasyon ng 2 pang pasyente ay natapos din ng ligtas at sa wakas ay bumukas ang pinto ng operating room ni Sophie. Lumabas si Sophie na may pagod na mukha at ang mga nurse na sumunod ay inilipat ang pasyente sa recovery room. Naglakad si Sophie sa pasilyo habang hinuhubad ang surgical gown at nagkatinginan sila ni Marco. Huminto siya sa harap ni Marco. Masaya ka na ba? Malamig ang boses ni Sophie. Umiling si Marco. Hindi po ganoon. Pinutol ni Sophie ang kanyang sinasabi. Napasama ako dahil sa iyo. Sa harap ng chief, para bang may hindi ako napansin. Tahimik ang sagot ni Marco. Hindi ba mahalaga ang pagtulong sa pasyente? Lalo pang lumamig ang tingin ni Sophie. Ano ka ba para gawin ito sa akin? Sasabihin mong ikaw ay doktor? Hindi, di ba? Sa abot ng iyong pagiging researcher? Tiningnan ng ibang residente sa paligid ang dalawa. Lumapit pa si Sophie at sa mababang boses, sinabi, sige, kung ganoon ka kumpiyansa, subukan mong gawin minsan. Ang operasyon ay, oo nga pala, wala kang lisensya, di ba? Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo sa Pilipinas. Pero dito, wala kang karapatan. Researcher ka lang na nag-aayos ng chart. Unti-unting lumakas ang boses niya. Ikaw? Tutulungan ng tao? Kung talaga mong nagawa iyon, papakasalan kita. Nagtawanan ang mga tao sa paligid. Ngumisi si Sophie at tumalikod, lumakad sa pasilyo. Nakatayo si Marco sa kanyang puwesto at mahigpit na kinuyom ang kanyang kamao. Sumasakit ang kanyang palad dahil sa kuko. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Patuloy na umalingaw-ngaw ang panunuya ni Sophie sa kanyang tenga. Papakasalan kita. Alam ba niya kung gaano nakakainsulto ang mga salitang iyon? Dahan-dahang ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Sumagi sa kanyang isip ang mga alaala niya sa Pilipinas. Ang operating room, ang mga pasyente, at ang bangungot ng araw na iyon. 2 taon na ang nakalipas. Si Marco ay isa sa mga pinakamahusay na surgeon sa Pilipinas. Bago pa siya umabot ng 30, nakagawa na siya ng mahigit 1,000 operasyon at karamihan sa mga ito ay matagumpay. Tinawag siya ng kanyang mga kasamahan na henyo at pinagkakatiwalaan siya ng mga pasyente. Ngunit sa araw na iyon, gumuho ang lahat. Isang pasyente ng aksidente sa sasakyan, massive bleeding dahil sa multiple trauma. Pinakamalala ang sitwasyon. Ngunit kumpiyansa si Marco. Dahil ilang dosenang beses na siyang nakagawa ng ganoong operasyon, naging maayos ang operasyon. Pinigilan ang pagdurugo, tinahi ang mga nasirang organ, lahat ay perpekto. Ngunit 1 oras matapos ang operasyon, biglang nag-shock ang pasyente. Muling inoperahan, ngunit huli na ang lahat. Namatay ang pasyente, at ayon sa autopsy, ang sanhi ay internal bleeding na nagsimula sa isang microscopic vascular injury. Ito ang bahaging hindi napansin ni Marco. Isang napakaliit, halos hindi nakikitang ugat.
Ngunit ang maliit na pagkakamaling iyon ay kumitil sa buhay ng pasyente. Sa legal na aspeto, hindi ito medical malpractice. Para sa sinuman, ito ay isang operasyon na ginawa ng buong husay at natural lang na mahirap matuklasan ang ganoong microscopic injury. Ngunit hindi mapatawad ni Marco ang kanyang sarili. Simula noon, hindi na siya makapag-operasyon. Nanginig ang kanyang kamay sa tuwing nakatayo siya sa harap ng operating table at kapag nakakakita siya ng pasyente, sumasagi sa kanyang isip ang mukha ng taong namatay noon. Sinabi ng kanyang mga kasamahan na naiintindihan nila, ngunit nabasa ni Marco ang pagkabigo sa kanilang mga mata. Sa loob ng ilang buwan, nagtiis siya at nagpasya si Marco, iwanan ang lahat at magsimula muli. Isang tabi ang lisensya bilang doktor, ang karanasan, ang reputasyon at matuto mula sa simula. Kaya siya pumunta sa France, isang lugar na walang nakakakilala sa kanya, isang lugar kung saan maaari siyang magsimula muli. Idinilat ni Marco ang kanyang mga mata. Maingay pa rin ang pasilyo at abala ang medical personnel. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, tama ang sinabi ni Sophie. Dito, wala siyang karapatan, ngunit balang araw, makakapag-operasyon muli siya. Malalampasan niya ang trauma ng araw na iyon at makakaligtas muli ng mga pasyente. Hanggang noon, kailangan niyang magtiis. Gaano man siya insultuhin, gaano man siya hindi pansinin, kinagabihan, binuklat ni Marco ang French medical textbook sa kanyang opisina at binasa niya ang bawat linya, bawat talata, habang nagsusulat ng notes. Kailangan niyang lampasan ang language barrier, maunawaan ang pagkakaiba sa kultura at umangkop sa sistema dito. Sa ganoon lamang siya makakatayo muli sa harap ng operating table balang araw. Malalim na ang gabi, ngunit hindi inalis ni Marco ang kanyang mata sa libro. Ngunit sa sandaling iyon, 30 minuto matapos ang operasyon, umalingaw-ngaw ang emergency bell sa silid ng pasyente. Pumuno ang tunog ng emergency bell sa pasilyo. Isinara ni Marco ang libro at nagmamadaling lumabas ng opisina. Nagtatakbuhan ang mga nurse sa pasilyo at nagmamadali rin ang residente na papunta sa isang lugar. Sinundan sila ni Marco. Ang emergency bell ay umalingaw-ngaw sa recovery room at ang pasyente ay ang biktima ng aksidente sa sasakyan na inoperahan ni Sophie kaninang hapon. Mabilis na lumalala ang kondisyon ng pasyente. Bumaba ang blood pressure, bumilis ang pulso, at patuloy na bumababa ang oxygen saturation. Nagmamadaling sinuri ng residenteng nag-go round ang pasyente at nagbigay ng direksyon sa nurse. Taasan ang IV fluid rate, dagdagan ang oxygen concentration at agad na ulitin ang blood test. Nagmamadaling kumilos ang mga nurse, ngunit hindi bumubuti ang kondisyon ng pasyente. Nakatayo si Marco sa pasukan ng silid ng pasyente at tinitigan ang monitor. Patuloy na bumababa ang vital signs ng pasyente. Kinontak ng residenteng nag-go round si Department Head Pierre. Huli na ang gabi, ngunit seryoso ang sitwasyon. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating si Pierre sa ospital at agad na nagtungo sa recovery room. Sumunod din si Sophie sa kanya. Pagod ang kanyang mukha na parang kakagising lang, ngunit matalim ang kanyang tingin. Habang sinasuri ni Pierre ang pasyente, nagtanong siya, "May problema ba sa operasyon?" Tumango si Sophie, "Perpekto po. Napigilan ko po ang lahat ng pagdurugo at tinahi ang lahat ng nasirang bahagi. Ngunit ang kondisyon ng pasyente ay lumalala nang di maipaliwanag." Maingat na sinuri ni Pierre ang chart at muling tiningnan ang resulta ng pagsusuri. Pagkatapos ay umiling siya. Kakaiba. Wala namang problema sa post-operative findings. Nakatitig din si Sophie sa pasyente na may pag-aalala. Kailangan ba ng re-operation? Nag-alinlangan si Pierre. Hintayin muna natin. Ilipat muna natin siya sa ICU at palakasin ang monitoring. Pinagmamasdan ni Marco ang lahat mula sa labas ng silid ng pasyente. Ang kanyang mata ay tila sinusundan ng iba't ibang bahagi ng katawan ng pasyente. Ang bahagyang pamamaga ng tiyan, ang pagbabago sa kulay ng balat, ang abnormal na pattern ng paghinga, at ang pagbabago sa mga numero na ipinapakita sa monitor. Mabilis na nagbilang ang isip ni Marco. May hindi napansin sa panahon ng operasyon. Isang napakaliit na bahagi, isang lugar na mahirap makita ng mata, kung saan patuloy ang pagdurugo. Nag-alinlangan si Marco. Dapat ba siyang makialam muli?
Kaninang hapon lang, ininsulto na siya ni Sophie. Kung makikialam siya muli, malinaw na makakatanggap siya ng mas matinding panunuya. Ngunit ang pasyente ay namamatay. Habang lumilipas ang oras, mas lalo pang lalala ang kondisyon at sa huli ay wala nang magagawa. Huminga ng malalim si Marco at pumasok sa silid ng pasyente. "Chief!" Tahimik na umalingaw-ngaw ang boses ni Marco. Lumingon si Pierre at tiningnan din ni Sophie si Marco. Puno ng inis ang tingin ni Sophie. Kalmado ang sinabi ni Marco. "Sa tingin ko po, kailangan nating muling i-check ang posibilidad ng intra-abdominal bleeding. Patuloy na namamaga ang tiyan ng pasyente at kung titingnan ang pattern ng pagbaba ng blood pressure, pinaghihinalaan ang internal bleeding." Agad na tumutol si Sophie. "Na-check ko na ang lahat ng pagdurugo sa panahon ng operasyon. Wala namang problema." Tumango si Marco. "Alam ko po, ngunit mahirap matuklasan ang microscopic vascular injury sa panahon ng operasyon. Lalo na kung multiple, posibleng sumabog ang maliliit na ugat pagkalipas ng ilang oras." Namula ang mukha ni Sophie. "Ngayon, sinasabi mong may hindi ako napansin? Hindi mo naman nakita ang operasyon. Paano mo malalaman?" Tahimik ang sagot ni Marco. "Makikita po sa kondisyon ng pasyente. Kailangan agad na mag-CT scan o kaya ay pag-isipan ng reoperation." Naging tahimik ang silid ng pasyente. Nagpalit-palit ng tingin si Pierre kina Marco at Sophie at nakatayo ang residente na may pagkairita. Lumapit pa si Sophie. "Ikaw ay researcher. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang makialam sa pagpapagamot?" Hindi umatras si Marco. Namamatay ang pasyente. Hindi mahalaga ngayon kung sino ang tama o mali. Mahalaga ang pagtulong sa pasyente. Lumakas ang boses ni Sophie. "Ano ang alam mo? Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo sa Pilipinas, pero ito ay France at ako ang may gawa. Manood ka na lang sana." Mahigpit na nakakuyom ang panga ni Marco. Isang problema ito na nakataya ang buhay ng pasyente. Hindi natin dapat mawala ang pasyente dahil sa pride. Sumigaw si Sophie. "Pride? Nakakatawa. Ano ang matututunan namin sa isang Asyano na tulad mo? Hindi mo nga alam kung gaano kataas ang aming medical standards." Mamagitan si Pierre. "Halika, magpakalma kayong dalawa." At tiningnan niya si Marco at nagtanong, "Dr. Reyes, sigurado ka ba?" Tumango si Marco. "Opo, sigurado po ako." Nag-isip ng kaunti si Pierre, pagkatapos ay nagpasya. "Mag-CT scan muna tayo. I-check natin at saka tayo magdesisyon." Tumutol si Sophie. "Chief, hindi ito makatwiran. Ako ang pasyente ko ito. Maniwala kayo sa aking pagpapasya." Determinadong boses ni Pierre. "Ang kaligtasan ng pasyente ang prioridad, Sophie." Agad na ilipat ang pasyente sa CT scan room. Sa proseso, sinamaan ni Sophie ng tingin si Marco at hindi umiwas si Marco sa tingin na iyon. Napuno ng tensyon ang pasilyo. Nang makita ni Pierre ang scan, nanigas ang kanyang ekspresyon. May intra-abdominal bleeding. Patuloy na may tumutulong dugo mula sa isang maliit na ugat na malapit sa iliac artery. Isang microscopic injury na hindi nakita sa panahon ng operasyon. Tiningnan ni Pierre si Sophie. Agad na mag-reoperation. Namutla ang mukha ni Sophie. Wala siyang masabi. Nagbigay ng direksyon si Pierre para sa paghahanda at muling nagmamadaling kumilos ang medical personnel. Tahimik na nakatayo si Marco sa sulok ng pasilyo. Mabigat ang kanyang dibdib. Hindi siya masaya na siya ang tama. Sa halip, malungkot siya dahil 2 taon na ang nakakaraan. Nagawa rin niya ang parehong pagkakamali. Habang naghahanda ang operasyon, lumapit si Sophie kay Marco. Malamig at magkaaway ang kanyang tingin. "Masaya ka na ba? Ngayon, iisipin ng lahat na nagkamali ako." Umiling si Marco. "Hindi po iyon ang mahalaga. Dapat po mailigtas ang pasyente." Sumigaw si Sophie. "Huwag kang magsinungaling. Gusto mo lang akong pabagsakin, di ba? Gusto mong ipakita na may alam ang isang Asyano sa isang European doctor, di ba?" Tinitigan ni Marco si Sophie. "Gusto ko lang pong tulungan ang pasyente. Hindi ko po alintana kung ano ang iniisip niyo sa mga Asyano. Ngunit ang buhay ng pasyente lang ang hindi ko kayang ikompromiso." Nanginig ang tingin ni Sophie. Hindi malaman kung galit ba, nalilito o may iba pang damdamin. Tumalikod siya at nagtungo sa operating room. Tumagal ang reoperation ng 2 oras. Umupo si Marco sa pasilyo sa labas ng operating room at naghintay. Malalim na ang gabi, ngunit hindi siya inaantok.
Patuloy na sumasagi sa kanyang isip ang alaala 2 taon na ang nakakaraan. Noon, ganito rin ang pasyente. Perpekto ang operasyon, ngunit biglang lumala pagkalipas ng ilang oras at re-operation. Ngunit huli na ang lahat. Ipinit ni Marco ang kanyang mga mata, nanalangin siya na sana ay maligtas ang pasyente sa pagkakataong ito. Lampas 2 ng umaga na nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Pierre at ang kanyang ekspresyon ay pagod, ngunit may bahid ng ginhawa, matagumpay. Nakita namin ang lugar na nagdurugo at tinahi. Stable na ang pasyente. Huminga ng malalim si Marco. Naligtas. Naligtas ang pasyente. Lumapit si Pierre kay Marco at tinapik ang kanyang balikat. Salamat, Dr. Reyes. Dahil sa iyo, nailigtas namin ang pasyente. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas din si Sophie mula sa operating room. Baluktot ang kanyang mukha at namumula ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Marco, lumapit siya. At sa mababang boses, sinabi, "Sige, panalo ka. Masaya ka na siguro ngayon." Walang sinabi si Marco. Nagpatuloy si Sophie, "Ngunit huwag kang magkamali. Ikaw ay researcher pa rin, at ako ay doktor. Gaano ka man kagaling, wala kang magagawa dito." Tinitigan niya si Marco at nagbato ng huling salita. "Ikaw? Tutulungan ng tao? Kung talaga mong nagawa iyon, papakasalan kita. Ngunit hindi ka kailanman makakapag-operasyon. Wala kang ang lisensya, di ba?" At lumakad siya sa pasilyo nang hindi lumilingon. Nakatayo si Marco sa kanyang puwesto at mahigpit na kinuyom ang kanyang kamao. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Tahimik na sinabi ni Pierre kay Marco, "Hindi naman talaga ganyan si Sophie. Nasaktan lang ang pride niya." Tumango si Marco. Hindi ito nangangahulugang naiintindihan niya, ngunit wala na siyang masabi. Nagpatuloy si Pierre, "Dr. Reyes, hindi karaniwan ang iyong kakayahan. Saan ka natuto?" Medyo nag-alinlangan si Marco bago sumagot. "Sa Pilipinas po." Tiningnan ni Pierre si Marco na may makabuluhang tingin. "Ano ang ginawa mo sa Pilipinas?" Parang hindi lang pag-research ang ginawa mo. Hindi sumagot si Marco. Yumuko lang siya. Hindi na nagtanong pa si Pierre. "Sige, kung ayaw mong sabihin, ayos lang. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ikaw ay walang duda na isang espesyal na tao." Bumalik si Marco sa kanyang opisina. Umupo siya sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Madilim pa rin ang kalangitan sa gabi at tahimik ang lungsod. May bumubulong sa dibdib ni Marco. Hindi galit o kalungkutan, kundi ibang damdamin. Baka pag-asa iyon. Ngayong gabi, nailigtas niya ang isang pasyente, kahit walang operasyon, kahit walang hawak na scalpel. Sumagi sa kanyang isip ang ideya na baka makakapagsimula muli siya. Sa sandaling iyon, tahimik na nagsimulang magbihis ng surgical gown si Marco. Pagkalipas ng 4 na buwan, puno ng tensyon ang ospital. Hayagang iniiwasan ni Sophie si Marco at ang pagtrato sa kanya ng ibang residente ay kakaiba rin. May mga tumitingin sa kanya na may pagtataka sa kanilang mga mata at may mga hindi pa rin pumapansin. Ngunit isang bagay lang ang inaalala ng lahat. Sino ba talaga ang Filipino researcher na iyon? Kinagabihan, muling nag-emergency call ang buong ospital. Sa pagkakataong ito ay isang malaking aksidente sa sasakyan. 3 tao ang malubhang nasugatan dahil sa isang chain collision ng isang truck at 2 kotse sa highway. 15 minuto bago dumating ang ambulansya. Sa maikling oras na iyon, naging parang isang battlefield ang buong ospital. Sabay-sabay na inihanda ang mga operating room at sunod-sunod na dumating ang mga surgeon. Nakatayo si Marco sa sulok ng pasilyo gaya ng dati dahil ang kanyang papel ay bilang isang observer. Ngunit may mainit na bumubukal sa kanyang dibdib. Ang tunog ng mga pasyenteng dinadala, ang yapak ng medical personnel na nagtatakbuhan, ang tunog ng emergency bell. Ang lahat ng ito ay pamilyar na pamilyar kay Marco dahil ito ang eksena na naranasan niya ng hindi mabilang na beses sa Pilipinas. Dumating ang ambulansya. Ang unang pasyente ay isang lalaki sa kanyang 40s na may malubhang dibdib na pinsala. Ang pangalawa ay isang babae sa kanyang 50s na may pinsala sa tiyan at pelvic. At nang bumaba ang ikatlong pasyente, naging tensyonado ang buong emergency room. Isang binatang lalaki na mukhang nasa early 20s, ngunit puno ng dugo ang kanyang katawan at walang malay.
Nagmamadaling nag-report ang paramedic. Nagkaroon ng cardiac arrest sa scene at na-resuscitate sa defibrillation. Blood pressure 70,040, pulse rate 140. Tantiya, massive bleeding. Agad na nagpasya si Department Head Pierre. Sophie, ikaw ang bahala sa pasyenteng ito. Ikaw ang dapat gumawa dahil siya ang pinakakritikal. Medyo nag-alinlangan si Sophie ngunit tumango. Naiintindihan ko po. Mabilis niyang sinuri ang pasyente at nagbigay ng direksyon. Agad sa operating room. Laktawan ng CT, agad na operahan. Wala tayong oras. Inilipat ng medical personnel ang pasyente sa operating room at sumunod din si Sophie. Pinagmamasdan ni Marco ang eksena. Hindi normal ang kondisyon ng pasyente. Malala ang pamamaga ng tiyan, maputla ang balat, at hindi regular ang paghinga. Bukod pa rito, mukhang hindi stable ang kanyang pelvis na nangangahulugang may pelvic fracture. Ang pelvic fracture ay madalas na may kasamang massive bleeding. Umalingaw-ngaw ang alarma sa isip ni Marco. Hindi ito ordinaryong abdominal trauma. Nagpunta si Marco sa operating room. Siyempre, hindi siya makakapasok, ngunit makikita niya ang proseso ng operasyon sa bintana. Nagsimula na si Sophie sa operasyon at pagkabukas ng tiyan, bumuhos ang dugo, liver injury. Mabilis na nakita ni Sophie ang lugar na nagdurugo at pinigilan ito, ngunit may iba na nakita ang mata ni Marco. May hindi napansin si Sophie, binuksan ni Marco ang pinto ng operating room. Lumabas ang isang nurse at sinabi ni Marco, "Pakisabi kay Dr. Sophie na kailangan din nilang i-check ang pelvic bleeding." Tumango ang nurse at pumasok. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ang boses ni Sophie mula sa intercom. "Abala ako ngayon. Huwag kang makialam. Malala ba ang liver bleeding?" Muling sinabi ni Marco. Hindi lang liver bleeding. Dapat din nilang i-check ang retroperitoneal bleeding dahil sa pelvic fracture. Hindi sumagot si Sophie. Nagpatuloy ang operasyon at nag-focus si Sophie sa pagtahi ng pinsala sa atay. Lumipas ang 15 minuto, lumipas ang 20 minuto. Huminto ang pagdurugo, ngunit nanatiling unstable ang blood pressure ng pasyente. Patuloy ang blood transfusion, ngunit walang epekto. Nagtanong si Department Head Pierre sa loob ng operating room. Wala bang ibang lugar na nagdurugo? Muling sinuri ni Sophie ang loob ng tiyan. Mukhang wala namang problema maliban sa atay, ngunit patuloy na lumala ang kondisyon ng pasyente. Bumaba ang blood pressure, mas bumilis ang pulso, at nagsimula ring bumaba ang oxygen saturation. Muling binuksan ni Marco ang pinto ng operating room, at sa pagkakataong ito, direkta niyang kinuha ang intercom. "I-check niyo ang retroperitoneum. May pinsala sa ugat sa pelvic area." Narinig ang inis na boses ni Sophie. "Ano ang alam mo para patuloy na makialam?" "Nag-ooperasyon ako ngayon," mamagitan si Pierre. "Sophie, i-check mo muna." Ayaw ni Sophie, ngunit sinuri niya ang retroperitoneum. At sa sandaling iyon, huminto ang kanyang kamay. Maraming dugo ang naipon sa retroperitoneal space. Sumabog ang ugat sa pelvic area at patuloy ang pagdurugo. Namutla ang mukha ni Sophie. "Hindi ko ito kayang gawin." Agad na nagpasya si Pierre. Tumawag ng vascular surgeon. Dali, nagmamadaling kinontak ng nurse, ngunit abala ang vascular specialist sa ibang operasyon. Ang sagot ay kailangan nilang maghintay ng hindi bababa sa 30 minuto. Nag-aalala ang ekspresyon ni Pierre. Hindi kakayanin ng pasyente ang 30 minuto. Naging tensyonado ang loob ng operating room. Pinagmamasdan ni Marco ang eksena sa bintana. Namamatay ang pasyente ngayon. Bawat segundo, bumubuhos ang dugo at unti-unting nawawala ang buhay. Nanginginig ang kamay ni Marco. Bumalik sa kanyang isip ang alaala, 2 taon na ang nakakaraan. Noon, ganito rin. Ang pasyente ay namamatay, ngunit wala siyang magawa. Ngunit ngayon, iba. May magagawa siya. Mahirap ang operasyon ng pelvic vascular injury, ngunit hindi imposible. Nakagawa si Marco ng ilang dosenang operasyon na tulad nito, huminga ng malalim si Marco at nagpasya. Hindi na siya makakatago pa. Kailangan niyang tulungan ng pasyente. Binuksan ni Marco ang pinto ng operating room at pumasok. Gulat na tiningnan siya ni Sophie at lumingon din si Pierre. "Dr. Reyes, operating room ito," sinabi ni Pierre, ngunit hindi huminto si Marco. "Kaya ko po." Tahimik ang boses ni Marco, ngunit determinado.
Sumigaw si Sophie. Ano? Ikaw? Ikaw ay researcher. Ni hindi ka nga marunong mag-operasyon at wala ka pang lisensya. Tinitigan ni Marco si Sophie. Hindi po iyon ang mahalaga ngayon. Namamatay ang pasyente. Kung hihintayin pa natin ang vascular surgeon, hindi nakakayanin ng pasyente. Nagtanong si Pierre. Dr. Reyes, kaya mo ba talaga? Tumango si Marco. Kaya ko po. Nakagawa na po ako ng ilang dosenang operasyon na tulad nito sa Pilipinas. Sa mga salitang iyon, naging tahimik ang operating room. Tiningnan ni Sophie si Marco na may pagtataka. Sa Pilipinas, ikaw ay doktor? Hindi sumagot si Marco. Tiningnan lang niya si Pierre. Nag-isip ng kaunti si Pierre. Posibleng magkaroon ng legal na problema. Dahil ang isang taong walang lisensya na mag-ooperasyon ay isang malaking paglabag. Ngunit namamatay ang pasyente ngayon at wala nang ibang pagpipilian, dahan-dahang tumango si Pierre. Subukan mo. Ngunit ako, ang mananagot. Tumutol si Sophie. Chief, hindi ito makatwiran. Hindi natin alam kung sino siya, determinadong sinabi ni Pierre. Ang buhay ng pasyente ang prioridad. Sophie, umalis ka diyan. Hindi gusto ni Sophie. Ngunit umalis siya at lumapit si Marco sa operating table. Iniabot ng nurse ang surgical gloves kay Marco at dahan-dahang sinuot ni Marco ang gloves. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Kakaiba, sa loob ng 2 taon, nanginginig ang kanyang kamay sa tuwing nakatayo siya sa harap ng operating table, ngunit ngayon, hindi ito nanginginig. Sinilip ni Marco ang tiyan ng pasyente, ang dugo na naipon sa retroperitoneal space, at ang sirang ugat na nakatago doon. Tama ang pagkakakita ng mata ni Marco sa problema, pinsala sa sangay ng internal iliac artery. Mahirap lapitan at mahirap makakuha ng visibility, ngunit hindi imposible. Tahimik na sinabi ni Marco, "Retractor, please." Iniabot ng nurse ang retractor at maingat na inayos ni Marco ang visibility at nagsimula siya. Mabilis at tumpak ang paggalaw ng kamay ni Marco at hindi ito nanginginig. Parang kasanayan ng isang craftsman na matagal nang pinatalas. Sumasayaw ang kanyang kamay sa loob ng tiyan. Nakita niya ang lugar na nagdurugo, kinupitan ang ugat, at inayos ang nasirang tissue. Pinigilan ng lahat ng tao sa operating room ang kanilang hininga at nagmasid. Lumaki ang mata ni Sophie at napuno ng pagtataka ang mukha ni Pierre. Lumipas ang 10 minuto. Huminto ang pagdurugo, dahan-dahang tumaas ang blood pressure ng pasyente at nagsimula ring maging stable ang pulso. Ginawa ni Marco ang huling tahi at tahimik na inalis ang kanyang kamay. Tapos na po, nabalot ng katahimikan ang operating room. At pagkalipas ng ilang sandali, umalingaw-ngaw ang signal sound mula sa monitor na stable na ang vital signs ng pasyente. Dahan-dahang tumango si Pierre. Napakagaling, Dr. Reyes. Walang masabi si Sophie. Nakatitig lang siya kay Marco na may pagtataka. Habang hinuhubad ni Marco ang surgical gloves, tahimik siyang nagsalita. Ayos na po ang pasyente. Ngunit kailangan niya ng 24-hour intensive monitoring sa ICU. Nagtanong si Pierre. Dr. Reyes, sino ka ba talaga? Medyo nag-alinlangan si Marco at dahan-dahang nagpakilala. Ako po ay isang surgeon sa Pilipinas. Sa mga salitang iyon, nagulat ang lahat ng tao sa operating room. Namutla ang mukha ni Sophie at nagsimulang magbulungan ang ibang medical personnel. Muling nagtanong si Pierre. Kung ganoon, bakit ka nandito bilang researcher? Hindi sumagot si Marco. Yumuko lang siya. Nanginginig ang boses ni Sophie nang magtanong, "Sino ka ba talaga?" 1 oras matapos ang operasyon, puno ng tensyon ang conference room. Nakaupo sina Department Head Pierre, Sophie, at ang ibang residente kasama si Marco. Nakatuon ang tingin ng lahat kay Marco. Nauna si Pierre na magsalita. Dr. Reyes, ipaliwanag mo sa amin, sino ka ba talaga at bakit ka dumating dito bilang researcher? Medyo nag-alinlangan si Marco. Ang nakatagong nakaraan, ngunit alam niyang hindi na niya ito maitatago pa. Dahan-dahang nagpakilala. Ang pangalan ko po ay Marco Reyes. Nagtapos po ako sa University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery at nagtapos ng residency sa Manila Central Medical Center. Sa mga salitang iyon, nagbulungan ang conference room. Lumaki ang mata ni Sophie at nagulat ang ibang residente. Nagpatuloy si Marco. Matapos maging specialist, nagtrabaho po ako sa isang cancer center sa loob ng 5 taon.
Nakagawa po ako ng mahigit 1,000 operasyon at karamihan sa mga ito ay emergency operations. Tumango si Pierre. Kung ganoon ang karanasan, kinikilala ka na sana sa Pilipinas. Kaya bakit mo iniwan ang lahat at dumating dito? Naging madilim ang ekspresyon ni Marco. 2 taon na ang nakalipas. Nawalan po ako ng isang pasyente. Naging tahimik ang conference room. Nagpatuloy si Marco sa kwento. Isang pasyente po ng aksidente sa sasakyan. Massive bleeding dahil sa multiple trauma. Ginawa ko po ang lahat ng makakaya ko at inoperahan siya. Pinigilan ang pagdurugo, tinahi ang mga nasirang organ at inakala ko na perpekto ang lahat. Ngunit 1 oras matapos ang operasyon, nag-shock muli ang pasyente. Nanginginig ang boses ni Marco. Muling inoperahan, ngunit huli na ang lahat. Nakaligtaan ko po ang isang microscopic vascular injury, isang napakaliit na ugat na halos hindi nakikita ng mata. Tahimik na nagtanong si Sophie, kaya tiningnan siya ni Marco. Sa legal na aspeto, walang problema. Ipinasya na hindi ito medical malpractice. Ang opinyon ng mga eksperto ay mahirap matuklasan ang ganoong microscopic injury, ngunit hindi ko mapatawad ang aking sarili. Mahigpit na kinuyom ang kamao ni Marco. Simula noon, hindi na po ako makapag-operasyon. Nanginig po ang aking kamay sa tuwing nakatayo ako sa harap ng operating table at kapag nakakakita ako ng pasyente, sumasagi sa aking isip ang mukha ng taong namatay noon. Tumango si Pierre na tila naiintindihan. Kaya ka pumunta sa France? Sumagot si Marco. Gusto ko po sanang iwanan ang lahat. Ang lisensya bilang doktor, ang karanasan, ang reputasyon, lahat. At gusto ko po sanang matuto muli mula sa simula. Sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin, magsimula bilang isang ordinaryong researcher. Sumigaw si Sophie. Kwento. Ganoon kagandang karanasan tapos iiwan mo at pupunta rito para mag-ayos ng chart. Tinitigan ni Marco si Sophie. Iyon po ang landas na pinili ko. Gusto ko po sanang matuto muli. Ang paggalang sa pasyente, ang paggalang sa medisina, at ang paggalang sa aking sarili. Walang masabi si Sophie. Ang kanyang mukha ay baluktot sa komplikadong damdamin. Nagpatuloy si Marco. Ngayong araw, habang nag-ooperasyon ako, napagtanto ko. Ang kinatatakutan ko ay hindi ang pagkakamali, kundi ang kawalan ng tapang na magsimula muli. Nagtanong si Pierre, kung ganoon, ano ang balak mong gawin ngayon? Nag-isip ng kaunti si Marco. Hindi ko po alam, ngunit isang bagay ang sigurado. Ako ay isang doktor pa rin, at ang trabaho ko ay tulungan ang pasyente. Ngumiti si Pierre na may kasiyahan. Mabuti, Dr. Reyes ay walang duda na isang espesyal na doktor. Ngayong araw, nailigtas mo ang isang pasyente at iyon ay isang katotohanan na walang makakaila, ngunit nakabusangot pa rin ang ekspresyon ni Sophie. Hindi ibig sabihin niyan, justified ang ginawa mo. Wala kang lisensya bilang doktor sa France. Ang operasyon ngayon ay malinaw na ilegal. Mamagitan si Pierre. Ako ang mananagot, Sophie. Dahil pinayagan ko iyon, tumutol si Sophie. Ngunit Chief, ito ay problema ng prinsipyo. Gaano man kagaling ang isang tao, kung walang lisensya, hindi sila makakapag-operasyon, di ba? Tahimik na sinabi ni Marco. Tama po si Dr. Sophie. Ang ginawa ko ay paglabag sa patakaran. Ako po ang mananagot dito. Umiling si Pierre. Hindi. Dr. Reyes, nailigtas mo ang pasyente. Iyon ang pinakamahalaga. At tiningnan niya si Sophie at sinabi, Sophie, dapat ay alam mo rin, sa medisina, ang buhay ng pasyente ay mas importante kaysa sa mga patakaran. Kinagat ni Sophie ang kanyang labi. May gusto siyang sabihin, ngunit pinigilan niya. Sa halip, tumayo siya mula sa upuan at sinubukang lumabas ng conference room. Ngunit huminto siya sa harap ng pinto at lumingon. Gaano ka man kagaling na doktor, wala kang karapatan dito. Dahil hindi madaling kinikilala ng France ang mga lisensya ng doktor mula sa ibang bansa. Matapos sabihin iyon, lumabas si Sophie ng pinto. Nagkatinginan ang mga taong naiwan sa conference room. Maingat na nagtanong ang isang residente. Dr. Reyes, talaga po bang nakagawa kayo ng mahigit 1,000 operasyon? Tumango si Marco. Opo, sa loob ng 5 taon, average po, halos isa sa isang araw. Nagulat ang ibang residente at sinabi, napakagaling na, karanasan yan. Bihira lang ang ganyan kahit sa aming bansa.
Napangiti si Marco ng mapait. Ngunit ang karanasang iyon ay walang halaga dito. Tumayo si Pierre at sinabi, Dr. Reyes, ako ang bahala sa nangyari ngayon. Kailangan itong i-report sa Hospital Ethics Committee, ngunit ang katotohanan na nailigtas mo ang pasyente ay hindi magbabago. Yumuko si Marco. Maraming salamat po, Chief. Tinapik ni Pierre ang balikat ni Marco. Hindi, Dr. Reyes, dahil sa iyo, nailigtas namin ang isang batang buhay ngayon. Iyon ang pinakamahalaga. Nang matapos ang meeting, naglakad si Marco sa pasilyo. Tiningnan siya ng medical personnel na dumaraan. Mukhang kumalat na ang tsismis. Ang tsismis na ang researcher mula sa Pilipinas ay isa pala talagang surgical specialist at nailigtas ang isang pasyente ngayon. May tumitingin na may pagtataka sa kanilang mga mata, may tumitingin na may paggalang, at may tumitingin na may pagdududa. Nagpunta si Marco sa ICU. Gusto niyang i-check ang kondisyon ng pasyenteng inoperahan niya ngayon. Sa bintana ng ICU, nakita niya ang pasyente. Nakakabit ang ventilator, ngunit stable ang kanyang kondisyon sa monitor. Tumayo si Marco sa kanyang pupwesto sa loob ng ilang sandali at tinitigan ang pasyente. Naligtas. Naligtas ang pasyente. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, muling nagligtas ng pasyente si Marco. Uminit ang kanyang mata. Mabilis na pinunasan ni Marco ang kanyang mata gamit ang kanyang kamay. Hindi siya dapat umiyak dahil hindi pa tapos ang lahat. Ang pasyente ay nasa ICU pa rin at ang susunod na 24 na oras ang kritikal. Ngunit alam ni Marco, maililigtas ang pasyente. Hindi siya nagkamali. Dr. Reyes, narinig ang boses mula sa likod. Lumingon si Marco at nakatayo si Pierre. May hawak siyang ilang papeles. Tingnan mo ito. Iniabot ni Pierre ang mga papeles. Tinanggap ni Marco at sinuri at ito ay mga artikulo sa International Medical Journals. Nakasulat sa pangalan ng may akda ang Marco Reyes. Ito ang mga artikulong inilabas mo sa Pilipinas, di ba? Hinanap ko, sabi ni Pierre. Tiningnan ni Marco ang mga artikulo. Mahigit 10 artikulo tungkol sa general surgery at ilan sa mga ito ay nailathala sa international journals. Dr. Reyes ay kinikilala na sa Pilipinas. Hindi lang doktor, kundi isa sa mga pinakamahusay na surgeon. Puno ng paggalang ang boses ni Pierre. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit mo itinago ang lahat ng ito at dumating dito. Hindi ka tumakas, kundi nagsimula ka muli. Hindi sumagot si Marco. Nagpatuloy si Pierre. Dr. Reyes, gusto kong tulungan ka. May paraan para makakuha ka ng pansamantalang lisensya sa France. Siyempre, hindi ito opisyal na lisensya, ngunit ito ay isang kwalifikasyon na nagpapahintulot sa iyo na gumawa ng medical procedures sa loob ng ospital. Susulat ako ng rekomendasyon. Gulat na tiningnan ni Marco si Pierre. Talaga po? Ngumiti si Pierre. Siyempre, sayang kung ang isang doktor na tulad mo ay mananatili lang bilang researcher. Ngunit umiling si Marco. Maraming salamat po, Chief. Ngunit sa tingin ko, hindi pa po ako handa. Nagtatakang tumingin si Pierre. Bakit? Perpekto ang ginawa mo sa operasyon ngayon, di ba? Sumagot si Marco. Ngayon, nagawa ko. Ngunit hindi ko alam kung magagawa ko pa rin sa susunod. May takot pa rin sa loob ko. Tumango si Pierre na tila naiintindihan. Naiintindihan ko. Hindi kita pipilitin. Ngunit kapag handa ka na, sabihin mo lang, tutulungan kita. Yumuko si Marco. Maraming salamat po. Muling tinapik ni Pierre ang balikat ni Marco at naglakad sa pasilyo. Muling tumayo si Marco sa harap ng bintana ng ICU. Stable pa rin ang pasyente at maingat na inaalagaan ng mga nurse. Tiningnan ni Marco ang kanyang mga kamay. Ngayon, sa mga kamay na ito, nagligtas siya ng tao. Hindi nanginig, hindi natakot, perpekto. Sumagi sa kanyang isip ang ideya na baka makakapagsimula muli siya. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ang malamig na boses mula sa likod. Bakit? Lumingon si Marco at nakatayo si Sophie. Namumula ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang boses. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Kung ganoon ka kagaling na doktor, bakit hindi mo sinabi mula pa sa simula? Tinitigan ni Marco si Sophie. May galit din sa kanyang mga mata, ngunit mas malaki ang pagkalito. Dahan-dahang nagpakilala si Marco. Hindi ko masabi. Sa sandaling sabihin ko,
Kailangan ko muling harapin ang nakaraan na tinakasan ko. Umiling si Sophie. Hindi ko maintindihan bakit kailangang magtago ng isang ganoong kagaling na doktor dahil lang sa nawalan ka ng isang pasyente. Naging mababa ang boses ni Marco. Dr. Sophie, nawalan ka na ba ng pasyente? Medyo nag-alinlangan si Sophie. Oo. Sino ba ang hindi nakakaranas niyan? Tumango si Marco. Tama. Lahat ay nakakaranas niyan. Ngunit para sa akin, iba, dahil ang pasyenteng iyon ang una kong pagkakamali. Nanginig ang tingin ni Sophie. Una, sumagot si Marco. Sa mahigit 1,000 operasyon, iisang pagkakamali lang. Iyon ang nagpaguho sa akin. Tiningnan ni Marco ang labas ng bintana habang nagpatuloy. Ang pasyenteng iyon ay 28 taong gulang, bagong kasal na mag-asawa at 2 buwang buntis ang kanyang asawa nang dalhin siya dahil sa aksidente sa sasakyan. Kumpiyansa ako. Dahil ilang dosenang beses na akong nakagawa ng ganoong operasyon, perpekto ang operasyon. Pinigilan ang lahat ng pagdurugo at tinahi ang lahat ng nasirang organ. Sinabi rin ng aking mga kasamahan na magaling ako at pinaniwalaan ko iyon. Tahimik na nakinig si Sophie. Nagpatuloy ang boses ni Marco. Ngunit 1 oras matapos ang operasyon, nag-shock muli ang pasyente. Muling inoperahan, ngunit huli na ang lahat. Isang microscopic na ugat, isang ugat na kulang pa sa 1 mm, ang patuloy na nagdurugo. Halos hindi nakikita ng mata, ngunit isang nakamamatay na pagdurugo. Mahigpit na kinuyom ang kamao ni Marco. Namatay ang pasyente sa operating table. Sa harap ng aking mga mata, tahimik na nagtanong si Sophie. Kaya, tiningnan siya ni Marco. Kinagabihan, dumating ang asawa ng pasyente. Hawak ang kanyang 2 buwang buntis na tiyan. Hindi siya umiyak o sumigaw. Tahimik siyang nagtanong, talaga bang patay na ang kanyang asawa? Nanginginig ang boses ni Marco. Hindi ako makasagot. Yumuko lang ako. Tumayo ang babae sa loob ng ilang sandali at tahimik na tumalikod at huminto sa harap ng pinto at sinabi, ayos lang. Hindi kasalanan ng doktor. Lumaki ang mata ni Sophie. Nagpatuloy si Marco. Ang mga salitang iyon ang lalo pang nagpaguho sa akin. Kung sana nagalit siya o naghinanakit, matitiis ko. Ngunit pinatawad ako ng babae. Habang hindi ko mapatawad ang aking sarili. Uminit ang mata ni Marco. Simula noon, hindi na ako makapag-operasyon. Sa tuwing nakatayo ako sa harap ng operating table, sumasagi sa aking isip ang mukha ng babaeng iyon. At kapag nakakakita ako ng pasyente, nakikita ko ang imahe ng lalaking namatay. Nanginginig ang aking kamay, sumisikip ang aking hininga, at wala akong magawa. Walang masabi si Sophie. Nagpatuloy si Marco. Sinabi ng aking mga kasamahan na naiintindihan nila, ngunit nabasa ko ang pagkabigo sa kanilang mga mata. Ang pagkabigo na sa libu-libong operasyon na perpektong nagawa. Gumuho ako dahil sa iisang pagkakamali. Kaya't iniwan ko ang lahat at tumakas. Iniwan ko ang Pilipinas at pumunta sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin, sa France. Nanginginig ang boses ni Sophie nang magtanong, bakit sa France? Ngumiti si Marco ng mapait. Dahil ito ang lugar kung saan walang silbi ang aking lisensya bilang doktor sa Pilipinas. Gusto ko sanang magsimula muli, hindi bilang doktor, kundi bilang isang ordinaryong tao. Walang pasanin na kailangan kong iligtas ang pasyente, walang pressure na kailangan kong maging perpekto, ganoong buhay. Nanatiling tahimik si Sophie sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay tahimik niyang sinabi, mayroon din akong katulad na karanasan. Tiningnan siya ni Marco. Ipinit ni Sophie ang kanyang mga mata. Nasa 14 na taong gulang ako noon. Namatay ang tatay ko sa emergency room ng ospital. Acute myocardial infarction iyon, ngunit ang doktor noon ay isang Asyano. Nagbago ang tingin ni Marco. Nagpatuloy si Sophie. Sa buong buhay ko, kinamuhian ko ang doktor na iyon, isang walang kakayahan na doktor na hindi nakaligtas sa aking ama. Kaya't hindi ako naniniwala sa mga Asyano, lalo na sa mga Asian doctors. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, nalaman ko, wala nang magagawa para sa tatay ko. Nang dumating siya sa ospital, halos huminto na ang kanyang puso at sinabi sa akin na anuman ang doktor na nag-alaga sa kanya, hindi siya maililigtas.
Tumulo ang luha mula sa mata ni Sophie. Kahit alam ko ang katotohanan iyon, patuloy kong kinamuhian ang doktor na iyon dahil kailangan kong sisihin ang isang tao dahil ayaw kong tanggapin ang pagkamatay ng tatay ko. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, kaya't ganoon ang pakikitungo ko sa iyo. Dahil lang sa asyano ka, naiinis ako na kinukuwestiyon mo ang aking diagnosis. Gusto kong bigyang katwiran ang aking pagtatangi. Tahimik na nakinig si Marco. Nagpatuloy si Sophie. Ngunit ngayong araw, nakita ko ang operasyon mo, ang perpektong kamay, ang hindi nanginginig na paghuhusga, at ang tunay na pagmamalasakit sa pasyente. Noon ko napagtanto, kung gaano ako kagunggong, direkta niyang tiningnan si Marco. Ikaw ang pinakamahusay na doktor na nakilala ko. Ngunit hindi ko ito napansin. Hindi, ayaw kong pansinin, umiling si Marco. Hindi, Dr. Sophie. Nagkamali din ako sa iyo. Ikaw ay isang mahusay na doktor. Ang pagkakamali ngayon ay maaaring mangyari sa sinuman. Ngumiti si Sophie ng mapait. Hindi ko kailangan ng pampalubag loob. Ako ay mayabang at puno ng pagtatangi. Tinatanggap ko ang katotohanan iyon. Huminga siya ng malalim. Patawad, Dr. Reyes. Buong puso akong humihingi ng tawad. Medyo nag-alinlangan si Marco, ngunit iniabot ang kanyang kamay. Magsimula tayong muli. Tiningnan ni Sophie ang kanyang kamay at dahan-dahang nakipagkamay. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga kamay, tila dahan-dahang natunaw ang matagal ng namumuong pagkaunawa at pagtatangi. Tahimik na nagtanong si Sophie, "Ano ang gagawin mo ngayon? Babalik ka ba sa Pilipinas?" Tiningnan ni Marco ang labas ng bintana. Maganda pa rin ang kalangitan sa gabi sa Paris at nagliliwanag ang mga ilaw ng lungsod. Hindi ko po alam. Ngayong araw, habang nag-ooperasyon ako, naramdaman ko na ako ay isang doktor pa rin. Ngunit hindi pa ako sigurado kung makakatayo ba ako muli sa harap ng operating table. Sinabi ni Sophie, "Perpekto ang ginawa mo ngayong araw, di ba?" Sumagot si Marco, "Ngayong araw, namamatay ang pasyente, kaya wala akong pagpipilian. Ngunit hindi ko alam kung magagawa ko pa rin sa susunod." Tumango si Sophie na tila naiintindihan. "Kumuha ka ng oras, hindi kailangang magmadali." At tahimik niyang idinagdag, "Ngunit isang bagay lang ang kailangan mong malaman. Nalampasan mo na ang takot. Pinatunayan mo iyan ngayong araw." Tiningnan ni Marco si Sophie. Ang kanyang tingin ay tapat. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang sandali. Tahimik ang pasilyo at tanging ang monitor ng ICU ang regular na naglalabas ng tunog ng heartbeat. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Sophie, "Ang babaeng iyon, ang asawa ng pasyente, ano na ang nangyari sa kanya ngayon?" Naging madilim ang ekspresyon ni Marco. "Hindi ko po alam. Nang umalis po ako sa Pilipinas, hindi na po ako nakipag-ugnayan sa kanya. Ngunit minsan, nagtataka ako kung ligtas ba ang bata at kung maayos ba sila." Tahimik na sinabi ni Sophie, "Balang araw, kung babalik ka, bakit hindi mo subukang hanapin siya? Humingi ng tawad at humingi ng kapatawaran." Umiling si Marco, "Napatawad na po ako ng babaeng iyon. Ang kailangan kong patawarin ay ang aking sarili." Hindi na nagtanong pa si Sophie. Sa halip, tahimik siyang nagsalita, "Ikaw ay isang mabuting doktor, Dr. Reyes, at isang mabuting tao." Hindi sumagot si Marco. Tinitigan lang niya ang pasyente sa loob ng ICU. Ang pasyenteng nailigtas niya ngayong araw, ang pasyenteng perpektong inoperahan niya nang hindi nanginginig ang kamay. Sumagi sa kanyang isip ang ideya na baka ito ang isang bagong simula. Isang simula na magtatapos sa 2 taon ng pagtakas, pagtatago at takot. Nauna si Sophie na tumayo. "Gabi na, kaya aalis na ako. See you tomorrow, Dr. Reyes." Tumango si Marco. "Mag-ingat po kayo sa pag-uwi." Naglakad si Sophie sa pasilyo at huminto, at lumingon at sinabi, "Ay, oo nga pala. Seryoso ako sa proposal ng kasal na iyon." Gulat na tiningnan siya ni Marco. Ngumiti si Sophie. "Nailigtas mo na ang tao, di ba?" Hindi alam ni Marco kung ano ang sasabihin. Ngumiti si Sophie nang mapaglaro, kumaway, at naglakad sa pasilyo. Pinagmamasdan ni Marco ang kanyang likod sa loob ng ilang sandali at bahagyang napangiti. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ngumiti siya ng totoo mula sa kanyang puso at lumipas ang 3 buwan. Maraming nagbago sa loob ng 3 buwan. Hindi na nagtatago si Marco sa sulok,
at iba na rin ang pakikitungo ng mga tao sa ospital sa kanya. Sa formal na aspeto, siya ay researcher pa rin, ngunit tinatrato siya ng medical personnel na parang isang senior doctor, lalo na si Sophie, ganap na siyang nagbago. Hiningi niya ang payo ni Marco, pinag-uusapan nila ang mga mahihirap na kaso, at minsan ay nagkakape sila habang nag-uusap. Isang umaga noong Mayo. Pagpasok ni Marco sa ospital, tinawag siya ni Department Head Pierre. Dr. Reyes, may oras ka ba sandali? Sinundan ni Marco si Chief sa kanyang opisina. Nakalatag ang isang tumpok ng papeles sa desk ni Pierre. Ano po ito? Tanong ni Marco. Ngumiti si Pierre. Ito ang temporary medical license na inaprubahan ng French Ministry of Health. Sa pangalan mo, gulat na kinuha ni Marco ang mga papeles. Nakasaad dito ang pangalan ni Marco Reyes kasama ang isang temporary medical license na valid sa loob ng 1 taon. Paano po ito? Sumagot si Pierre. Ako ang nagsulat ng rekomendasyon at nagbigay din ng direksyon ang chief ng department. At ang mga pamilya ng mga pasyenteng na iligtas mo ay nagsumite ng petisyon. Sa loob ng 3 buwan, ikaw ay formal na researcher, ngunit sa totoo lang, marami kang pasyenteng tinulungan. Hindi makapagsalita si Marco. Nagpatuloy si Pierre. Siyempre, hindi ito opisyal na lisensya bilang doktor. Ngunit sa loob ng ospital na ito, maaari kang mag-operasyon at direktang mag-examine ng mga pasyente. Ano sa tingin mo, Dr. Reyes? Handa ka na bang magsimula muli? Tinitigan ni Marco ang mga papeles sa loob ng ilang sandali. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, dahil sa pananabik. Maraming salamat po, Chief. Mababa ang boses ni Marco, ngunit determinado. Ngunit sa tingin ko, babalik na po ako sa Pilipinas. Nagulat ang mukha ni Pierre. Sa Pilipinas? Bakit? Maaari kang magsimula muli dito. Sumagot si Marco. Nais ko pong dalhin ang natutunan ko dito sa Pilipinas. At nais ko pong tapusin ang mga bagay na hindi ko natapos. Tumango si Pierre na tila naiintindihan. Ang asawa ng pasyenteng iyon, di ba? Gulat na tiningnan ni Marco si Pierre. Ngumiti si Pierre. Makikita ko sa iyong mga mata na hindi mo pa natatapos ang trabahong iyon. Dahan-dahang tumango si Marco. Opo, kailangan ko pong ayusin ang mga bagay na tinakasan ko. At para makapagsimula muli, kailangan kong magtapos ng tama. Tinapik ni Pierre ang balikat ni Marco. Mabuting desisyon yan, Dr. Reyes. Ngunit mangako ka, kapag gusto mong bumalik sa France, tatawag ka. Palagi kang malugod na tatanggapin dito. Yumuko ng malalim si Marco. Maraming salamat po, Chief. Hindi ko po makakalimutan kailanman. Nagkamay ang dalawa. Isang mainit na pagkamay na parang sa isang guro at estudyante. Hindi, parang sa mga kasamahan. Isang linggo pagkalipas, ang huling araw ng pagtatrabaho ni Marco, nagkaroon ng maliit na farewell party ang mga tao sa ospital at nagpahayag ng pasasalamat ang mga residente kay Marco. Dr. Reyes, marami po kaming natutunan dahil sa inyo. Kayo po ay isang tunay na doktor. Nakipagkamay si Marco sa bawat isa sa kanila. 3 buwan na ang nakalipas, sila ang mga taong hindi pumapansin sa kanya, ngunit ngayon ay mga kasamahan na niya sila na iginagalang. Tahimik lang si Sophie sa buong farewell party. Ni hindi niya sinabi ang congratulations at hindi niya tiningnan si Marco. Nang matapos ang party at habang nag-aayos ng gamit si Marco, dumating si Sophie, namumula ang kanyang mga mata. Talaga bang aalis ka? Tanong ni Sophie. Tumango si Marco. Opo, kailangan ko nang umalis. Nag-alinlangan si Sophie, pagkatapos ay kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Tanggapin mo ito. Nang buksan ni Marco ang kahon, may maliit na medalya sa loob. Isang honorary medal na iginawad ng French Academy of Medicine. Ito ay akin. Nakuha ko ito nang mapili ako bilang outstanding resident. Nanginginig ang boses ni Sophie. Ikaw ang may hawak nito. Ikaw ang mas karapat-dapat. Umiling si Marco. Hindi ko po matatanggap. Ito po ay para kay Dr. Sophie. Hawak ni Sophie ang kamay ni Marco. Please, tanggapin mo. Dahil sa iyo, natutunan ko kung ano ang tunay na doktor. Kung paano itapon ang pagtatangi. At kung paano tratuhin ang pasyente ng seryoso, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. At sa tingin ko, mamimiss kita kung wala ka. Tinitigan ni Marco si Sophie.
Nang una silang magkita, siya ay malamig at mayabang, ngunit ngayon ay umiiyak siya ng luha na puno ng katapatan. Tahimik na sinabi ni Marco, "Dr. Sophie ay magiging isang mahusay na doktor. Mahusay na doktor na po kayo. At balang araw, tutulungan mo rin ang iba na tulad ng pagtulong mo sa akin." Tumango si Sophie. "Gagawin ko." Kinuha ni Marco ang medalya at kinuha niya ang isang maliit na libro mula sa kanyang bag. Ito ang koleksyon ng mga artikulo na isinulat ko sa Pilipinas tungkol sa minor surgeries. Makakatulong ito kay Dr. Sophie. Kinuha ni Sophie ang libro at hinaplos ang cover. Nakasulat doon ang pangalan ni Marco sa Filipino. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang sandali. Habang ginagawa nila iyon, biglang niyakap ni Sophie si Marco. "Salamat, Dr. Reyes. Maraming salamat talaga." Nagulat si Marco sa isang sandali, ngunit bahagyang tinapik ang kanyang likod. "Ako po ang nagpapasalamat. Dahil kay Dr. Sophie, nagkaroon ako ng tapang na magsimula muli." Umiyak si Sophie sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay lumayo at pinunasan ang kanyang luha habang ngumiti. "Kapag pumunta ka sa Pilipinas, tawagan mo ako, kahit minsan lang." Nangako si Marco. "Gagawin ko po." Muling tiningnan ni Sophie si Marco, pagkatapos ay lumakad sa pasilyo. Huminto siya sa harap ng pinto at lumingon at sinabi, "Ay, oo nga pala, ang proposal ng kasal na iyon, seryoso ako. Kung babalik ka sa France, ha?" Sumabog sa tawa si Marco. "Pag-iisipan ko." Ngumiti din si Sophie, kumaway, at nawala. 1 taon na ang nakalipas. Nasa Manila si Marco. Bumalik siya sa Manila Central Medical Center at nagsimulang mag-operasyon muli. Sa simula, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang karanasan sa France ang sumuporta sa kanya. Sa bawat pasyenteng nailigtas niya, unti-unti niyang nalalampasan ang trauma ng nakaraan. At isang araw, hinanap ni Marco ang babaeng iyon. Ang babaeng nawalan ng asawa 2 taon na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng record ng ospital, nalaman niya ang address at maingat siyang kumatok sa pinto. Bumukas ang pinto at lumabas ang babae. Nakilala niya si Marco. "Doktor." Yumuko ng malalim si Marco. "Pasensya na, huli na. Dumating ako para humingi ng tawad." Tahimik na pinapasok ng babae si Marco sa loob ng bahay. Sa sala, may isang bata na mukhang nasa 3 taong gulang na naglalaro ng laruan. "Anak ko po. Ang pangalan niya ay Kaito." Sabi ng babae. Tiningnan ni Marco ang bata. Mukha siyang kamukha ng kanyang ama, lalo na sa mata. Nagpatuloy ang babae. "Paborito po iyon ng asawa ko." Sabi niya, "Kung magkakaanak kami ng lalaki, pangalanan daw namin siyang Kaito." Walang masabi si Marco. Nagbigay ng tsaa ang babae at sinabi, "Hindi po kasalanan ng doktor. Sinabi ko na po iyan noon, di ba?" Umiling si Marco. "Dapat po mas nag-ingat ako. Kahit microscopic na ugat, hindi ko dapat napalampas." Ngumiti ang babae. "Tao lang din po ang doktor. Nagkakamali rin. Naiintindihan din po iyon ng asawa ko." Tumulo ang luha mula sa mata ni Marco. "Patawad po. Talaga pong patawad." Hawak ng babae ang kamay ni Marco. "Ayos lang po, doktor. Alam ko po na ginawa niyo ang lahat ng makakaya niyo. At hindi po ako naghinanakit sa inyo." Umiyak si Marco sa loob ng ilang sandali. Sumabog ang damdaming kinimkim niya sa loob ng 2 taon. Pagkalipas ng ilang sandali, pinunasan ni Marco ang kanyang luha at tumayo. "Maraming salamat po. Dahil sa inyo, parang napatawad na ako." Sinabi ng babae, "Wala po akong kailangang patawarin, doktor." At may hiningi siya. Tiningnan siya ni Marco. "Anuman po, sabihin niyo lang." Tinuro ng babae ang bata. "Gusto po ng anak ko na maging doktor kapag lumaki siya. Pwede niyo po ba siyang turuan noon?" Tiningnan ni Marco ang bata at tumango. "Nangangako po ako." Ngumiti ang babae. "Maraming salamat po, doktor." Lumabas si Marco ng bahay at tumingin sa kalangitan. Malinaw ang kalangitan sa Manila at mainit ang sikat ng araw. Unti-unting lumuwag ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Pagkalipas ng ilang taon, kinilala muli si Marco sa medical community ng Pilipinas. At bawat tag-init, pumupunta siya sa France at nagbibigay ng lecture sa 3 ospital sa loob ng 1 linggo. Si Sophie ay naging head na ng isang surgical department
at gumawa ng mentoring program para sa mga medical personnel mula sa Asia. Isang araw, pagkatapos ng kanyang lecture, lumapit si Sophie kay Marco. Dr. Reyes, kumain tayo ng tanghalian. Umupo ang dalawa sa isang cafe malapit sa ospital. Iniabot ni Sophie kay Marco ang isang maliit na kahon. Ano po ito? Tanong ni Marco. Ngumiti si Sophie. Buksan mo. Sa loob ng kahon, may singsing. Gulat na tiningnan ni Marco si Sophie. Ngumiti si Sophie nang mapaglaro. Naaalala mo ang proposal ng kasal, di ba? Sabi ko, papakasalan kita kung magliligtas ka ng tao. Sumabog sa tawa si Marco. Panunuya lang po iyon, di ba? Umiling si Sophie. Sa simula, oo. Ngunit ngayon, totoo na. Tiningnan ni Marco si Sophie. Seryoso ang kanyang tingin. Doctor, Sophie, pinutol ni Sophie ang kanyang sinasabi. Mabagal lang, ayos lang, kaya akong maghintay. At tumayo siya habang ngumiti. Sige, magkita na lang tayo sa susunod na taon, Dr. Reyes. Pinagmamasdan ni Marco ang likod ni Sophie habang bahagyang napangiti, habang inilalagay ang kahon ng singsing sa kanyang bulsa. Naisip ni Marco, talaga ngang kakaiba ang buhay. Sa France, kung saan siya tumakas, nagkaroon siya ng tapang na magsimula muli at ang babaeng nanunuya sa kanya ay ngayon ay isang mahalagang tao at higit sa lahat, kaya na niyang magligtas ng mga pasyente muli nang hindi nanginginig ang kamay, nang walang takot sa puso. Lumabas si Marco ng ospital at tumingin sa kalangitan. Ang kalangitan sa Paris at ang kalangitan sa Manila ay iisa pa rin. At sa ilalim ng kalangitan na iyon, magliligtas pa rin si Marco ng mga pasyente ngayon bilang isang tunay na doktor. Paano po ang video ngayong araw? Kung ito man ay pareho sa intro, ito ay talagang mga bagong video. Gumagawa kami ng mas interesting na kuwento sa pamamagitan ng maraming pananaliksik at pag-aaral. Walang hangganan ang aming pasasalamat sa lahat ng aming subscribers na laging nanonood